Oras na nga para magkasikaso ako ng mga dapat kong dalhin or dapat naming dalhin dahil nga kinabukasan ay mahaba-haba nga yung magiging biyahe namin. Pagpasensyaan niyo pa nga din yung boses ko dito mga mamis dahil hanggang ngayon ay hindi pa din ako okay. Pero kumpara naman nung nakaraan na narinig yung tong boses ko ay talagang napakalala. Ngayon naman kahit papano ay konting-konti na nga lang ay pagaling na ako. Actually, karugtong lang talaga to nung huling upload ko. Pagkaalis nga nila kinagabihan itong at nagkasikaso naman na ako ng mga dapat nga naming dalhin para sa mahabang biyahe namin kinabukasan. Ang pinakauna nga sa listahan na hindi talaga pwedeng kalimutan ay yung mga kailangan ko. Unang-una nga mga mamis ay yung mga extra colostomy bags. Itong colostomy bags na to mga mamis madami talaga to. Yung iba neto ay pinamigay ko na sa mga gaya ng may sitwasyon ko. Pero nagtira ko ng para sa akin para nga in case of emergency na walang-wala talaga kaming pambili ay may magagamit ako. Or di naman kaya gaya na lang ng ganito pag meron kaming mga lakad meron ako madadala. Yung ganitong klaseng colostomy bags kasi mga mamis pang mga alisan talaga siya. Kaya kapag meron kaming lakad, kung sakaling ang maglabas ng dumi yung bituka ko, madali ako makapagpapalit. Colostomy bags, nagdala lang ako ng extra 5 pieces. Tapos nagdala din ako ng wipes, tissue at syempre hindi pwedeng kalimutan yung surgical scissor. Nagdala din ako ng isang extra clothes namin ni Athena kasi nga ilang lugar yung kailangan naming puntahan para kung sakaling madumihan kami meron kaming pangpalit. May dala din pala akong mga tissue kasi pares kami ni Athena na sobrang mahiluhin kapag nasa biyahe at syempre hindi pwedeng kalimutan ang aking gamot kasi nung mga araw na to mga mamis talaga nagsisimula na yung sama ng pakiramdam ko dyan at nagtuloy-tuloy na nga dahil napagod ako nung araw na yan at sa mga susunod na araw pa. Kaya ito ako ngayon, hanggang ngayon ay wala pa ding boses. Ayoko nga talaga sanang uminom or magdala ng gamot mga mamis kasi nga hindi talaga ako pwede basta-basta uminom ng mga gamot na hindi naman nireseta ng doktor. Pero nung mga araw kasi na to, emergency at hindi talaga pwedeng hindi ako uminom kahit papano. So isa lang naman ininom ko nung mga araw na yan para lang hindi masyadong bumigat yung pakiramdam ko para nga kinabukasan ay masamahan ko si Athena. Pero nagdala pa din ako ng extra para in case of emergency nga na habang nasa biyahe kami talagang bumigat ng tuluyan yung pakiramdam ko meron pa ulit akong mainom. Nagdala na rin pala ako ng extrang pambaba namin ni Athena kasi ang hirap naman kung damit lang ipapalitan namin pag nadumihan kami tapos yung pambaba ay hindi. Tapos nagdala na rin pala ako ng mga black plastic para nga kung sakaling sumuka kaming pares ni Athena o di naman kaya kapag naglinis na ako ng bituka ko sa CR meron akong paglalagyan na plastic. Pangalawang bag naman mga mamis, naglagay lang ako nung pang retouch ko. Syempre hindi pwedeng magmukha tayong pagod sa araw na yon. Pagkatapos hindi pwedeng kalimutan yung eyeglasses ni Athena kasi si Athena sobrang labo ng mata at hindi pwedeng wala talaga siyang eyeglasses. Tulog naman na siya nung mga oras na to kaya itong eyeglasses niya inailagay ko na dito sa loob ng bag ko para nga pagising namin ng madaling araw at pag-alis namin ay hindi na namin makalimutan. Para naman sa baon namin, ito nga yung ginrocery namin. 3 pirasong chichirya lang naman to na maliliit tapos yung pinakamalaki lang naman dito ay yung cheese it. Yan lang yung pinaka-chichirya namin tapos magbabaon lang kami ng tubig. Sa pagkain naman talaga na kanin magsasaing ako pagising ng madaling araw. Si daddy naman pag uwi niya galing trabaho ay bibili na nga lang siya ng chicken para hindi na ako magluluto ng ulam. Magdadala nga din pala ako ng kumot kaya itong kumot nung isang araw pa lang ay nilabhan ko na para nga matuyo na siya agad dahil napakakapal nito at wala naman kaming dryer. Magdadala din ako ng unan kaya magpapalit ako ng punda ng unan pero hindi pa naman ngayon kasi matutulog muna ako at pagising ko papalitan ko na ng punda itong unan na gamit ko. Nung natapos ko naman ang asikasuhin yung mga bibit-bitin namin kinabukasan ito at maliligo na ako para nga pagising ko ng madaling araw ay maghahakbat na lang ako tapos asikasuhin ko pa yung ibang mga dapat naming dalhin. Fast forward tayo mga mamis ito at pagising ko ng alas 3 ng madaling araw hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik hindi na ako nagmuni-muni agad nga ako tumayo sa higaan ko para nga makapagsaing naman. Inayos ko nga muna yung higaan ko tapos yung una na dadalhin ko ay papalitan ko na ng punda. Actually kakapalit ko lang talaga ng punda pero syempre dapat bagong punda pa din kasi baka mamaya maamoy ng katabi namin sa bus or kasama namin sa bus na amoy laway yung unan ko. Tapos ko naman ayusin yung higaan ko, nagtimpla lang ako ng gatas para kay Athena. Hindi ko na siya pinag-almusal kasi nga ayaw niya rin talaga lalo at alam niya sasakay ng bus. At pagkatapos nakapagsalang na ako ng sinaing dyan then naghilamos na ako. Gihilamos na lang pala ako mga mami at hindi na ako mag-half bath kasi ang lamig talaga pagkagising ko. Total naman naligo ako at pagkaligo ko naman nung gabi diretso tulog na ako. Pagtapos ko maghilamos habang inaantay ko nga na maluto
maluto yung sinaing ito at uminom muna ako ng maligamgam na tubig kasi nararamdaman ko na talagang palala ng palala yung bigat ng pakiramdam ko at sumasakit na rin talaga ng husto yung lalamunan ko. Sa totoo lang mga mamis, ang pinakaayaw ko talagang inumin ay yung maligamgam na tubig kasi nasusuka talaga ako. Pero tuwing mayroon talaga akong sakit, ayun lang yung iniinom ko everyday, every morning pagkagising ko medyo kahit papaano naman ay gumagaan yung pakiramdam ko. Nung naubos ko naman na yung maligamgam na tubig, ito nga't nagpatuloy na ako na mag-ayos na sa sarili ko. Syempre kahit masama yung pakiramdam ko noong mga araw na yan, dapat mukha pa din akong fresh. Naglagay lang pala ako ng fake eyelashes para naman kahit papaano ay mabuhay-buhay yung mga pilik mata ng Mamshi Panay nyo. Tapos naglagay lang din pala ako ng primer. Hindi na ako naglagay ng kahit anong klaseng foundation, liquid or powder man yan or kahit pulbo. Okay na sa akin tong primer mga mamis kasi nga hindi talaga ako yung tipo ng babae na hindi mahawak sa mukha. Pag ako pa naman pinagpawisan, talagang yung kamay ko yung pinampupunas ko sa mukha ko, tas grabe talaga ako magpunas. Kaya hindi talaga ako pwedeng maglagay ng mga foundation. Kasi mahuhulas lang talaga sa akin yung foundation. Pagkatapos inayos ko lang yung kilay ko, naglagay lang ako ng konting pangkilay at tapos sa pisngi ko naman naglagay lang ako ng konting blush. Para naman rosy cheek ang atake ng Mamshi Panay nyo at hindi maputla. Meron pala ako nakitang nagtatanong kung ano daw ba tong nilalagay ko sa pisngi ko or kung saan ko nabili. Sa Black Up ko to nabili mga mamis, parang nasa 50 plus lang ata to or wala. Basta wala pa siya sa 100. Tapos ito yung pangalan niya, i-search nyo na lang. In fairness naman mga mamis, maganda siya sa mukha kasi hindi siya basta-basta natatanggal. Tapos ang maganda pa doon, color white talaga siya. Tapos pag pinahid mo na siya sa pisngi mo, magiging pink na siya. Nung natapos naman ako mag-makeup ng Very Light, syempre hindi pwedeng kalimutan ang planchahin ang buhok. Hindi talaga ako lagi nagpa-plancha mga mamis. Kung ano yung nakikita nyong buhok ko tuwing nag-vlog ako, ayun na talaga yon. Ngayon lang talaga ako nagplancha para nga mas super flat pa, tsaka mas talagang pak na pak ang Mamshi Panay nyo. Kanina habang nag-aayos ako, si Athena ay naliligo na. Pagkatas niyang maligo, nagbihis na siya tapos inipitan ko na. Nung natapos ko naman ang asikasuhin si Athena, ito nga't nakapagbihis na ako. And ito nga pala yung OOTD ng inyong Mamshi Panay for today's video. Nung natapos na ako mag-asikaso or magbihis, ito nga't nagpunta na kami dito sa school nila Athena and sakto naman, inabutan kami ng ulan. Hindi na nga kami pumasok sa school para magpunta sa court kasi nga alam naman na namin yung bus number namin at saka bukod doon, late na talaga kami. Kaya naman ito, pumunta na nga kami sa bus number namin, tapos umupo na kami kung saan upuan kami naka-assign. Maya-maya nga ay nagakyata na din naman yung mga makasama namin dito sa bus na puro classmates lang din naman ni Athena. At pagkatapos ito at nagsimula ng umandar din yung bus. Syempre, dahil ready ako, nilabas ko na nga agad yung kumot ko dahil naramdaman ko na yung sobrang lamig. At bukod doon, nakakaramdam na ako ng hilo at parang masusuka na ako nung mga oras na yan. Pagkatapos nga ng halos 1.5 oras, ito nga't nag-stop over muna kami dito banda sa May Laguna para nga sa mga gustong umihi at yung mga hindi pa talaga rin nakakapag-almusal. Si Mama, umihi muna siya at pagkatapos sinatay namin siya dito sa mayroong silok kasi umaambon ng mga oras na to. Di pa kami nakapag-almusal ni Mama pero si Athena ayaw na daw niya sumama sa amin sa McDo kaya babalik na daw sila sa bus. Kaya naman kaming dalawa na lang ni Mama ang nagpunta dito sa may McDo. Hindi ko pala nasabi sa inyo mga mamis na hindi si Daddy ang kasama namin ng mga araw na to kung hindi ang Mama ko. Sabi kasi ni Daddy, si Mama na nga lang daw ang isama namin para naman daw kahit papano makapasyal-pasyal ang Mama ko. Hindi kasi talaga magawa ni Mama ang mag-enjoy mga mamis kasi nga hindi rin naman talaga kaya. Kaya sa gantong paraan man lang maisama namin si Mama para nga makapag-enjoy siya. Tsaka bukod doon mga mamis, ito na rin talaga yung pinakabawi namin kay Mama or regalo namin sa kanya kasi nga nag-birthday siya last month at wala talaga kaming naibigay sa kanyang regalo na kahit ano. Pero syempre, binati naman namin siya nung araw na yun mga mamis at sobrang saya naman ni Mama nun. Pero syempre, bilang anak, alam naman natin na mas masaya talaga kung meron tayong naibibigay sa mga magulang natin kahit papano tuwing kaarawan nila. Tsaka alam kasi talaga namin ni Daddy na sasaya si Mama kasi nga never naman talaga tong gumala na kami yung kasama niya. Lalong-lalo na nga simula nung nagkasakit ako, talaga namang sobrang dalang naming magkita. Kung matagal ko na nga kayong followers mga mamis, pansin nyo na ang dalang talagang maisama si Mama sa mga vlog ko. At mabibilang lang talaga sa daliri nyo kung ilan yon. At yun lang talaga yung mga araw na nagkikita kami ni Mama or napupunta siya dito sa amin. By the way mga mamis, after nga namin mag-stop over, ito nga't bumiyahe na ulit kami. Bali, ang unang destination pala namin mga mamis ay sa Gingerbread House. Kung napansin nyo pala mga mamis, nasa likod namin si Athena kasi gusto niya talagang katabi yung mga classmates niya. Malapit kasi siya sa mga classmates niya kapag dun siya sa likod. Pwede naman talaga na kami yung magkatabi pero mas gusto niya dun sa likod para makapagkwentuhan sila.